Hello, kamusta po kayong lahat? My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Salamat po sa inyong lahat at umabot na po tayo sa mahigit 100k subscriber. So palakpakan, thank you po sa inyo. Naging mainit po ang sagutan ni Vice President Sara Duterte versus Risa Hontiveros. Talaga namang sino pa ba ang magiging kalaban? Etong kontrabida, pinaka-kontrabida sa mga Duterte, Risa Hontiveros. Dito po sa naganap na budget hearing ng Office of the Vice President kanina po sa Senado. Pinangungunahan po yan ni Grace po, siya yata yung chairman dito. Ito po yung naging punto, no, ni Risa Hontiveros, no. Meron siyang tinanong, pero ito yung naging punto niya, no. Ang sabi niya, dito po sa mga proyekto, mga programa ng Office of the Vice President o OVP, nagkaroon ba ng mga studies? Nagkandak ba sila ng studies dito, ang OVP? Bakit ganito ang mga programa? Ang ibig po sabihin ni Hontiveros, kagaya po nito, no? Magbibigay ako ng halimbawa, Magnegosyo Taday, yan po yung isa sa programa ni BP o ng OVP. Disaster Operation Center, mga feeding program. Ito daw kasi ay ang tawag dito, nandito na sa mga ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng DPWH. Meron na silang mga relief operation, no? Disaster operation, at iba pa, no? Yung AIX, meron mga parang food assistance, Magnegosyo Taday, meron din mga ganyan na DSWD. So parang kinopya lang daw ni BP Sara ng OVP ang mga ganitong programa na similar meron na sa mga ahensya ng gobyerno. So ito naman ang sagot ni BP. Noong nangampanya daw siya, ay 3 lang ang kaniyang sinabi na plataforma, no? Babasahin natin, no? Trabaho, number 2, edukasyon, number 3, mapayapang pamumuhay. And then when they enter the OVP, inalam po nila kung ano yung mga top of the list na mga request ng mga kababayan natin, no? So ito po yung number 1, medical and burial assistance. Number 2, financial assistance. Number 3, pagkain. Number 4, educational assistance. Meron na nga daw yan, no? Sa gobyerno may mga libreng pinaliwanag pa ni Vice President, no? Sinasabi nila sa mga lumalapit, dumudulog, humihingi ng tulong regarding educational assistance, meron ng mga libreng educational program ang gobyerno sa mga public school, no? Pati daw mga higher education ay may mga libre na rin, no? Pero ang hinanaing po ng mga kababayan natin ay meron pa rin silang mga pangangailangan kagaya ng pabaon, at iba pa, no? Yung ibang mga ganong problema, problema pa rin naman talaga ng mahihirap. Yung kung ano yung ipapabaon nila sa mga anak nila sa araw-araw, nagiging problema talaga nila yan. At yung panglima, yung disaster assistance, yan din daw po yung mga request. Kasi halimbawa, man-made man yan o natural disaster, no? Kung medyo malapit ka sa vice of sa ang tawag nito, sa OVP, no? Kasi may mga satellite offices yung OVP, doon ka nadudulog. Ihintayin mo yung DSWD, o kung wala naman sa ganong oras, doon ka dudulog kasi parte yan ng gobyerno, sabi ni BP Sara. At yung sabi niya na meron siyang
sinumpa ang tungkulin, ano? 'Di ba nung nanumpa siya nung inauguration, ang sabi niya sa parte ron, that I will do justice to every man. Kaya hindi sila pwedeng humindi sa mga taong nangangailangan dahil ang Office of the Vice President ay parte nga ng gobyerno. So ito naman ang sagot ni Hontiveros, no? Sabi niya, i-consider ba ng ating VP, ang OVP, na i-launch na lang daw yung budget nila sa mga similar agencies, yung mga katulad nga ng mga programa niya like DSWD, kaysa daw magkaroon pa ng hiwalay na pondo. Parang ang gusto ni Hontiveros, alisan na ng pondo ang OVP at humingi na lang daw doon sa mga similar agency na programa nila, kagaya ng DSWD. Kumbaga, manlilimos na lang ang OVP ng budget. Yun ang gustong sabihin ni Hontiveros. Ang sabi naman ni VP Sara, anyway, we submit our proposal budget, kaya bahala na ang Congress, pero sasagutin niya pa rin itong sinabi ni Risa Hontiveros, no? So ito yung matinding sagot ni VP Sara. Sabi niya, magbibigay ako ng halimbawa tulad ng AIC sa DSWD. Kapag daw meron silang inire-repair kasi dumulog sa kanila sa OVP, no? Inirepair nila sa DSWD, halimbawa, kadalasan ang isinasagot ng DSWD, hindi pwede doon sa tao. Kapag nalaman nila na anong tawag na to, in-endorse ng OVP, no? Sasabihin ng DSWD, hindi pwede dahil galing yung endorsement sa OVP. Kalaban yan. Sabi ba naman sa tao na nangihingi ng tulong? Kadalasan daw ganun yung response sa kanila ng DSWD. So, pinupolitika itong mga ahensya ng gobyerno sa pagtulong ng tao. Ibig sabihin talaga, wala silang pakialam sa mga taong nangangailangan. Basta't kalaban ka, hindi ka bibigyan ng pondo, hindi ka tutulungan. Sino bang may utos niyan? O sino bang mahilig sumakay sa DSWD? Yung may dalang malaking tarpaulin na may malaking pagmumuka niya. Bakit hindi ka mo matatakot sa kanya yung DSWD? Siya yung may hawak ng budget. Diba? Sila nag-a-approve. Kaya sunod-sunuran lang. Parang ang presidente na kung umasta ito kung, diba? Ganun katindi. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng ayoko na lang sabihin yung pangalan niya. Ngayon lang ako nakakita talaga ng ganyang pag-uugali, Walang pakialam sa mga taong nangangailangan. Basta kalaban sa politika, hindi bibigyan ng pera. O ganun katindi, ganun kasimple. So, ito yung sinasabi ni BP Inday. Kaya dapat lang na may sariling budget ang Office of the Vice President. Hindi yung makikihingi na lang, isi-synchronize na lang, sabi daw ni Hontiveros. Hindi naman po pwede yun, di ba? Tsaka kung mawawala ng budget ang OVP, first time in history ito. yun ang gusto ni Risa Hontiveros. So, sabi ni BP Sara, alam ni BP Sara, kaya umalma si Hontiveros. Meron pala siyang huling tanong, no, tungkol sa libro. Ito sabi ni BP Sara. Nakita na ni BP Sara kung ano yung pinupunto ni Hontiveros. Yung meron kasing programa na ang title ay parang Kaibigan yata, title ng libro, na ipamimigay si BP Sara, doon i-allocate. So hinahadlangan ngayon ito ni Hontiveros, at ang sabi ni BP Sara,
pinupolitika na naman ng isang senador na ito ang budget hearing na ito. Kasi baka nakita niya merong pangalan ko kasi libro to ng Office of the Vice President. So nakalagay doon, Vice President of the Philippines, Sara Duterte. So baka daw pag ibinigay na sa mga bata, sa mga estudyante at makita ng nanay, yun botante yung nanay. Alam niyo yung iniisip agad ni Hontiveros? Politika talaga. Politika. Kaya nagsagutan na sila dito. Nagsagutan na, ini-insist ni Hontiveros na pakisagot lang kung ano yung nilalaman nito ng librong ito. Hanggang sa eto po, ipaparinig ko na lang sa inyo. Ito yung bandang mainit na sagutan na ni VP Sara versus Hontiveros. At merong revelasyon. Matinding revelasyon ito ni VP Sara tungkol dito kay Risa Hontiveros. Ito, pakinggan niyo po. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute, at if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Hontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. This question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ayun, Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. So, Sara Duterte, yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. So, Sara Duterte knows Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simple, what is the book about? Ganyan yung mga style ni Hontiveros Bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso. Kilala ko to si VP, ay si Hontiveros. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Do you have Madam Chair? Yes, Madam Chair. Ito. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa. I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, po si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan.
humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Okay. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako, pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, kung please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Boom! With the... Okay na. Huwag na, tituloy. Dito makikita mo si Vice President Sara. Napikon na. Napikon talaga. Which is dapat, parang hindi ako, hindi ako komportable ron. Dapat hindi siya talaga napipikon. Dahil itong si Risa Hontiveros, mahilig mang asar ito, mahilig mang pikon ito. At pag siya nagsasalita, the way she speaks, para siyang kawawa. Pag siyang inaatake, parang siya yung naaapi. Pero pag siya yung nangaatake, okay lang. Okay lang. Pag inatake mo siya, parang demonyong sorry for the word. Pero ganun eh. Parang demonyong nagpapanggap na para siya pa yung naaapi. Ganun ang style ni Hontiveros, pati itong mga komunista sa Kongreso. So dito sabihin na natin na pikon na si VP Sara at ni-reveal niya itong revelasyon niya na itong si Hontiveros 2 beses nang tumakbo sa pagkasenador, talo. Itong pangatlo niya, humingi siya ng tulong kay Vice President nung mayor pa lang siya, si VP Sara, at tinulungan niya. Okay? No questions asked doon. Hindi naman dininayan ni Hontiveros. At nung nanalo na, ang unang umatake kay Pangulong Duterte, si Hontiveros. Tignan mo nga naman, akala daw niya kasi hindi mananalo si Pangulong Duterte. So, malinaw na itong mga para kasi itong komunista yung Akbayan na grupo ni Hontiveros. Akbayan po ang partido nito party list yata yung Akbayan. Parang komunista po yan ewan ko, kasangga nila yan, ng mga Gabriela, ng mga ganyan. Kasi iisa naman yung layunin nila pero magkahiwalay po yung Akbayan na yan. Anyway, isa sa nalaman natin na itong si Hontiveros, mga komunista, talagang manggagamit, At yung nasa Malacanang, sila talaga manggagamit. Makikita mo, napakabait talaga ni Vice President. Pag nilapitan mo, tutulungan ka. Kaya lang ginagawa sa kanya? Winawalang hiya siya. Matapos siyang gamitin para manalo sa eleksyon. 'Di ba? Ano tawag mo sa mga ganitong klaseng pag-uugali na tao? Tinulungan mo tapos 'di ba? O kayo na kayo na humusga. Gusto ko lang ibida itong mga programa ni Vice President Sara sa kanyang OBP, ito palang satellite offices niya nung naupo siya
2022, 6 lang to eh. Ngayon po, 15 na pala oh. Sa Luzon, Cagayan, Pangasinan, Bicol, sa Visayas, Panay Island, Negros Island, Cebu, Bohol, Siquijor, sa Mindanao, Western and Southern Mindanao, Caraga, Bangsamoro, at may addition pa mga extension satellite offices dito sa Lipa, Batangas, Tondo, Manila, Mandaluyong. Oh. Siya lang po ang nakaisip nito sa lahat po ng nagdaang Vice President sa history ng Pilipinas. Siya lang ang nakaisip ng satellite offices para nga naman mapabilis yung trabaho at malawak yung kanyang matulungan sa lalong madaling panahon. Yun ang talagang nagtatrabaho, nag-iisip kung paano mas maraming matulungan. So siya lang talaga nakaisip ng satellite offices na to. 15 na pala talaga yan. Si Lenny, naalala ko na naman si Lenny, no? Pupunta sa isang sakuna o binagyo na lugar at ang gagawin lang ay magpapapicture, papabideo, tapos ang isasagot sa media, ina-assess nila. Ina-assess, ibig sabihin, inaalam nila kung ano yung mga pangangailangan. At yung tulong wala pa. So kung ikaw ay binagyo, ang pangunahing kailangan ng mga taong binagyo, pagkain, tubig. So dapat nagdala ka na ng tubig at pagkain nun. Ina-assess. May budget yung Office of the Vice President niya eh. 'Di ba? Si Bibi Sara, matindi. Nung bumagyo, nasabay sa pagbiyahe niya ng Germany, no? Pero ang Office of the Vice President, ang bilis ng relief operation, disaster operation, ang bilis. Naunahan niya pa ang Office of the President. Na si Bongbong nasa truck kumakaway, kala mo nangangandidato, kala mo nangangampanya. Yung mga tao nakatulala na gano'n, no? Tapos kakaway siya gano'n, no? Baha. Binaha na nga, tapos kakaway ka pang gano'n, para nangangampanya. Sabi ko, wala talaga saan. Wala sa hulog, no? Tapos yung mga pamimigay nila ng relief goods, walang sistema. Yung mga tao na maagano'n sa truck, oh, walang sistema. Lumulusong sa daga, sa daga. Lumulusong sa baha. Baka may ihi ng daga doon. Nangihingi ng relief goods. Walang sistema. Nabwisit ako doon sa kumakaway pa eh. Naalala ko na naman yun, no? So, dito po sa mga assistants na programa ng OBP, itong medical and burial assistance, gamit sa eskwela, libreng sakay. Ito, marami itong natulungan, libu-libong pasahero na ang natulungan itong libreng sakay. At meron yata itong 7 bus, no? Meron sa Luzon, sa Visayas, at meron pa yata sa Mindanao, ano? Kalusugan food truck. Ito, maganda ito. Ito para yung kunyari may nasunugan, ano? So pupunta yung kalusugan food truck doon at magluluto, halimbawa sopas. So mayroon kaagad na makakain yung mga nasunugan or kung ano mang man-made or natural disaster yan. Pansarap project, ito nga yung feeding program sa mga bata or estudyante na malnourished, ano? Meron silang mga parang tinapay na pinapakain dyan. At pagbabago, ito yung pamimigay ng mga bags at gamit sa eskwela sa mga remote communities. At you can be BP program. So yung mga, halimbawa, pipili sila ng mga youth, no? Kabataan na sa tingin nila matataas ang grado, nasa top. Isasama po yan ng Vice President of the Philippines sa mga lakad ni
BP Sara, kahit sa mga foreign trip ni BP Sara. So magsasama sila ng youth to inspire bilang parang mga future leader. So yan po yung mga programa ni BP Sara na talaga namang pinapakita doon sa report nila kung ilan yung naging beneficiary, kung ilan yung mga natulungan. Nandoon po yung mga figure of amounts, figure of kung ilan nga yung mga taong natulungan at pamilyang natulungan. Kung ikukumpara mo sa mga senador, sa mga congressman, meron ba silang report na ganyan? Hindi mo nga matanong sila eh. Bawal mga tanongin eh. Kung yung nakukuha nilang pondo ay saan napupunta? Bawal nga eh. Yung Office of the Vice President, ang pondo, kung hindi ako nagkakamali, nitong 2024, 1.8 billion lang. 1.8 billion, mahigit. 1.8 billion sa buong taon. Samantalang yung flood control, nakakagulat na 1.4 billion per day. Diba? Tapos nasaan yon? May report ba sila nun? Pinakita ba kung saan napunta? Pinakita ba sa taong bayan kung saan napunta? Wala. Diba? Tapos ito si Risa Hontiveros, naalala ko na naman yung akusasyon sa kanya. Ito yun eh. Yung sa PhilHealth nung 2013 ba yun? Ha? Ito yun oh. Wait lang. The National Association of Lawyers for Justice and Peace on Tuesday challenged Senatorial Bet Risa Hontiveros to prove that she's worthy of the people's trust by spearheading the return of the 1.761 billion in unauthorized bonuses granted to officers and employees of PhilHealth in 2013 during her term. Noon pong panahon ni Noynoy, siya po yung nakaupo. Isa po siya sa opisyal ng PhilHealth. At naglabas ng 1.7 billion na unauthorized para sa mga bonuses ng mga officers and employees. Mahirap po yung mga ganyang. Ako, maano yung isip ko sa ganyan eh. Pag binibaby mo yung mga opisyal ng PhilHealth, halimbawa PhilHealth, no? Mga officers dyan, pag binibaby mo, sa akin lang, no? May mga ano dyan, may mga may mga galawang, may mga moves dyan na kailangan tapalan mo yung mga yan para sumarado ang bibig. Diba? Naintindihan nyo ba yung gusto kong sabihin? At isa pa, naalala ko pa noong pandemic, yung ano bang billion, ano bang makabayan, ano ba yun? Yung ipinasa nila na batas sa Senado, yung Kababayan Act ba yun? Yung tungkol po sa pandemic, ano ba to? Basta gano'n, no? Yung pinasa nila na batas para mapabilis yung pagbili nila ng PPEs, yung pagbili ng bakuna. Kasi nung panahon na yun, talagang maraming namamatay na doktor, nurses na mga dito sa bansa natin, no? Kasi kulang sila sa supply ng PPEs at wala silang bakuna, wala silang panlaban talaga. So kailangan yung Bayanihan Act, yung pala yun, Bayanihan Act, at sa pambigay sa ayuda, no? Yung dalawa dyan na senador hindi pumirma dun sa Bayanihan Act na yan, na kailangan ng mga tao at mga nurses, mga doktor. Dalawa sila hindi pumirma sa batas na yan, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros. Naalala nyo ba? Pinapaalala ko lang sa inyo. At dito kung makabusisi siya ng budget, ano? Kala mo kung ibang klase itong taong ito.
Tapos pag siya sinasagot, pag sinusupla mo na pag sumagot siya, kala mo inaapi na siya. 'Di ba? Ganun yung mga mga evil. Ang gagaling umarte, nakala mo sila pa yung inaapi. 'Di ba? O, yan po yung kaya talagang nabwisit si VP Sara na parang sa aking palagay, no, dapat hindi siya napikon dyan. Kaya lang makontrol niya ba yung temper niya? Nakakabwisit talaga yung pagmumukha nito. Ewan ko kay Risa Ontiveros, parang siya, no? Parang insecure siya sa kagandahan ni VP Sara. Tapos number 1 pa sa survey siya. So magkasunod sila ni Tambaloslos. Kulelat si Tambaloslos, sumunod siya sa kulelat. Malas. So eto, tinulungan pala nung 2016 ng walang ya. Tapos ganito ang ganti, ang saklap. Ang saklap, ito yung ganti sa kabaitan ni Vice President Sara. Maraming salamat po sa panonood. See you next time.